May iba't ibang dahilan ng magsasaka kung bakit nagtatanim ng talong. Yung iba nagtatanim para may pang-ulam. Yung iba naman upang pagkakitaan. Meron din naman na ginagawa lang nila itong libangan. Sa bidyong ito, ibabae ko sa inyo yung iba't ibang variety ng talong. Nakadalasang itinatanim sa panahon natin ngayon. Bawat variety kasi ng talong may iba't iba rin siyang katangian. Kaya magandang tapusin at panoorin yung bidyong ito para makapili kayo ng magandang variety ng itatanim nyo. Lalo na kung may balak kayong magtanim ng talong at para makapili kayo ng magandang variety according sa kailangan nyo. Ang una na nga dito, syempre hindi mawawala yung native na mahabang talong. Ang mga katangian ng mahabang native na talong, malambot ang balat at masarap lalo na kung bagong pitas. Kahit nilaga o inihaw na talong na may bagong, masarap na itong ulam. Maganda rin itong itanim ng mga nagbabakyard gardening at organic farming. Isa rin kasi sa katangian ng talong na ito, hindi siya nangangailangan ng maraming pataba. Kahit kasi mga pataba lang na makikita natin sa paligid natin, pwede na natin itong gamitin. Tulad ng mga lupa sa basurahan. Kahit mga dumi lang ng hayop, pwede na itong gamiting pataba. Tulad ng dumi ng baboy, ng manok, ng pato. Kahit kalabaw, baka at kambing. Kung meron kayong rabbit, maganda rin yung dumi ng rabbit. At pati yung ihi niya, maganda rin pataba. Kahit pala yung dumi at ihi ng tao, mabisa rin yung pataba. Kahit yung mga kitchen waste din natin, maganda rin gamiting pataba. Tulad ng balat ng itlog, yung balat ng prutas at gulay, maganda rin yung pataba kapag nabulok. Pati yung bituka at asang ng isda, mabisa rin yung pataba. Kahit yung pinagugasan ng bigas, yung pinagugasan ng karne at isda, maganda rin yung pandilig sa mga halaman para maging pataba. Kung gumagamit kayo ng kahoy sa pagluluto, maganda rin gawing pataba yung uling at tabo. Isa pa sa kainaman sa pagtatanim ng native na talong, makakatipid tayo sa pagbili ng buto. Pwede na kasi tayo magpahinog ng isang bunga, saka kunin natin yung buto, yun ang pwede na nating itanim uli. Hindi katulad ng hybrid na kapag itinanim natin uli yung buto niya, humihina na yung kalidad ng pamumunga niya. Maganda rin itong itanim ng mga nagko-container gardening. Ang mga container naman na pwede nating pagtaniman dahil malaki ang talong, kung maaari, 12 by 8. 8 inches ang kabilugan niya, 12 inches naman ang taas niya. Pero mas malaki, mas mainam. Ang mga potting mix naman na pwede nating gamitin, huwag puro lupa lang dahil baka mahirapan silang lumaki. Mas mainam kung haluan nyo yung potting mix ng mga organic na pataba tulad ng pinabulok na tayo ng mga hayop. Kahit mga lupa na galing sa busuran, maganda rin gamitin yun. Pwede rin tayong gumamit ng sako para pagtaniman. Kahit yung sako na pinagbasyon ng 5 kilong bigas ang laman. Ang magandang pandilig naman natin dito para may extra siyang pataba yung mga pinagugasan ng bigas. Tsaka yung pinagugasan ng karne at isda. Kung pambenta naman ang layunin nyo sa pagtatanim ng talong, kahit mas konti siya mamunga kaysa mga hybrid na talong, mas mataas naman ang presyo niya kaysa mga hybrid. May mga panahon na mataas siya ng 5 piso hanggang 10 piso bawat kilo. Kaya maganda rin siyang itanim pang kabuhayan. Ang pangalawang magandang variety ng itanim ngayong panahon, itong bilog na talong. Hindi rin siya hybrid. Malambot din ang balat nito at masarap lalo na pag bagong pitas. Kadalasang luto naman na ginagawa dito sa bilog na talong, nilaga at prito. Karaniwan din itong inahalo sa pinakbit at inabraw. Maganda rin itong itanim ng mga nag-organic farming at backyard gardening. Kahit sa container lang pwede rin itong itanim. Dahil hindi ito hybrid, pwede itong ulit-uliting itanim. Mabili rin ito sa palengke kaya maganda rin itong itanim para pang benta. Tsaka mas mataas ang presyo nito kaysa ibang talong. Ang pangatlo naman sa magandang itanim ngayong panahon, Fortuner F1. Hybrid na po ito. Maganda itong itanim kung ang layunin ng magtatanim pang benta o pang kabuhayan. Ang katangian ng Fortuner F1, marami siya mamunga at malalaki. Mabilis din tayo makapitas dito dahil mga 50 days lang makakapitas na tayo ng unang bunga. Basta maganda ang pangangalaga. Sa unang pamumunga ng Fortuner, medyo kunti pa lang pero habang tumatagal dumadami siya. Kaya din netong tumaas na hanggang 12 feet basta hindi mapapabayaan. Para naman mapabunga natin ng marami, mas nangangailangan siya ng maraming pataba. Kaya kailangan na natin dito gumamit ng mga inorganic fertilizer. At karaniwan din sa mga hybrid na halaman, mas matitingkad ang kulay niya. Kaya gustong gusto ng mga insekto. Kaya kailangan din natin itong alagaan ng pesticide. Medyo masilan din ang bunga ng Fortuner dahil kapag nakagat yan ng insekto, bumabuluktot. At kapag may uod sa loob niya, nadideform, parang bumubukol siya at bumabuluktot. Kaya nare-reject at hindi may benta. Sa pagtatanim natin ng hybrid, mas magastos at nangangailangan din niya ng matinding tender loving care para ibigay din niya sa atin yung hinangad nating maraming bunga. Kahit naman inbreed lang yun na talong, nangangailangan din niya ng matinding pangangalaga.
Dahil ang talong maraming umatake dyan ng sakit at insekto na pwedeng sumira sa kanya pag pinabayaan natin. Kaya kung hindi nyo passion o hilig ang pagtatanim, mahirap mo kayo mag-alaga ng mga halaman. Ang pang-apat naman na pinakamagandang variety ngayong panahon, ito yung variety ng talong na pangkaraniwang mabibili ngayon sa palengke. Kaya maraming farmer ang tatanim nito. Ito yung Calixto F1, gawa ng Swiss Seed Company. Kung pangbenta ang layunin nyo sa pagtatanim, ito na siguro ang isa sa pinakamagandang klase ng variety ng talong magandang itanim. Dahil napakarami niyang mamunga. Isa sa magandang katangian ng Calixto F1, mabilis siyang mag-mature. Sa loob lang kasi ng 43 days, pwede na tayo makapitas ng bunga basta magandang pangangalaga. At mabilis siyang bumulas at kumapal ang kanyang mga bunga. Isa pa sa napakagandang katangian ng Calixto, kahit inaatake ng uod yung bunga niya, hindi siya nade-deform. Parang wala pa rin siyang sira. Kahit may uod yung loob, hindi mo mahalata. Saka mo lang malalaman may uod pala kapag binuksan mo na. At mahaba ang shelf life niya. Kaya gustong gusto ito ng mga nagtitinda at buyer ng talong. Ang panglimang variety na magandang itanim ngayong panahon, halos kapareho rin ng Calixto F1. Pangkaraniwan mo rin ito mabibili sa palengke. Kapag nagpupunta nga ako sa palengke, halos silang dalawang variety lang nakikita kong mga hybrid na binebenta sa palengke. Kaya marami ring farmer ang tatanim ng ganitong variety. Ito yung Propelica F1. Ang mga katangian naman ng Propelica F1, matibay siya sa sakit. At saka hindi siya ganong inaatake ng insekto. Kaya makakatipid kayo sa pag-i-spray ng pesticide. Isa pa sa napakagandang katangian ng Propelica F1, mahaba ang buhay niya. Ibig sabihin na mahabang panahon mo siyang aanihan. At kahit matanda na siya, maganda pa rin siya mamunga. Ito kasing tanim ko, halos 8 buwan na siya, marami pa rin siya mamunga. Isa pa sa magandang katangian ng Propelica F1, kahit itanim mo siya sa hindi magandang klase ng lupa. Kahit mabato at mabuhangin, maganda pa rin ang paglaki niya. Gusto rin ito ng mga tender at buyer ng talong. Dahil katamtaman lang ang laki niya at mahabang shelf life niya. Maganda rin itong itanim ng mga nagtatanim sa tabing bahay lang. Kadalasan ko rin itong nakikita sa mga tabing daan. Kahit nasa tabing daan lang siya, marami pa rin siya mamunga. Sa mga nagpupunla lang talong para ibenta, karaniwan din itong mabibili. Kaya kung gusto nyo magtanim ng Propelica F1 sa inyong backyard, magtingin lang kayo nagtitinda ng punla sa inyong lugar. Kung sa backyard lang kasi tayo magtatanim, at kung bibili tayo ng buto nito masyadong mahal. Umabot kasi siya ng 875. Hindi sila nagtitingi. Kaya kung sa backyard lang kayo magtatanim, mas magandang bumili kayo ng punla na. O yung nakatubo mo ng punla. Lahat naman kasi halos ng mga nagtitinda ng punlang talong, meron silang tindang Propelica dahil magandang ang kalidad ng talong na ito. Dahil nga mahaba ang buhay at maraming mamungang variety ito, parang may unlimited supply na rin kayo ng talong sa loob ng isang taon. Ito yung 5 variety ng talong na magandang itanim ngayong taon. Dito na natatapos yung video natin, pero bago ko lubusang tapusin, sana huwag nyo kalimutang taniman ng pindutin subscribe button at notification bell para like and updated sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat!